Alright, magandang umaga mga sards. At nandito tayo ngayon sa Barangay Sampaloc, Tanay Rizal. As usual, dito naman tayo lagi nang gagaling. So ayun, ang araw ngayon, ang petsa ngayon ay June 10, 2025 at 4:32 ng madaling araw. So babiyahin na tayo papunta ng Samar. Babalik na ulit tayo ng Katarman, Northern Samar. So hindi na Mio Sport ang gamit natin. Gamit na natin itong bago nating motor, itong Honda CB 150X. So alam nyo naman yan kung gaano kalayo yung Samar dito. Mga 660 kilometers yan. At sa mga subscribers natin siya na matagal nang nanonood sa atin, alam na alam nila yan. So ayun mga sards, medyo madilim pa naman dito. Takas na lang tayo mamaya pagka maliwanag na Let's go! Alright, bayan agad tayo ng Tanay dito sa Tanay Crossing. Ayan ito yung arko ng Pililya. Alright, oras ngayon ay 4:45 ng madaling araw. Alright, mabitak na po na tayo mga sards. Yan, ito na yung overlooking dito. Yan, dito tayo sa fixed up road nito. Hindi na ganun malupak dito Mabitak, bitak na daanan. O dito may mga bitak-bitak sa lukban, lubak-lubak. Iyan sarap ng ng motor na ito. Dinadaan-daanan lang yung mga tagtag. Parang alang nakasakay sa bus Galing ng yung sinag sa bundok Alam mo yung may pag-ganon yung sa araw, bago pa lumabas yung araw, bago siya lumagpas sa may bundok, may sinag siya na na lumalabas galing sa bundok. Galing Alright, bayan na po tayo ng Pagsanhan, Laguna. Mga panahon pa ni Emilio Aguinaldo tong building na ito. Kamangha Yan, ang next na nito ay Luciana, Laguna. Then Lucban, Quezon na. Oops, ya. Ang galing, pagkalupit. Oras ngayon ay 5:42 ng umaga. Wala pang alas 6, maliwanag na. Merong lady rider sa una naka Honda Beat na puti. Grabe sa mga paddings yan. Mga siguro to, bago lang nagmumotor. Grabe lumiko Talagang properly talaga hindi overtake. Shoutout kay ate. Isa kang huwarang motorista, dapat kang tularan. Huwag nyo tutularan si Motosards. Nangangamote pag walang camera. Mukhang uulan pa mga sards Bumaba pa lang tayo ng Luciana. Galing tayo ng Cabinti. At kitang kita dito yung Mount Banahaw. Mount Banahaw yan hindi yung Mount Makiling. Sino naman nagsabing Mount Makiling yan? Kitang kita dito, ang ganda ng hugis. Bahay na tayo ng Luciana, Laguna. Alright. Ganda kitang kita. Ayun, dito na tayo sa level 1 ng Lubak dito sa Quezon Province. Ayan Dati nakamiyo tayo, dito tayo nadaan sa outer lane kasi sobrang tagtag talaga dito sa part na to.
Eh ngayon naka-CB tayo, maganda yung suspension, kaya mamani-maniin lang natin yan. Oh, may takbo ko 70, pinamani-mani lang. Alright, patayabas na tayo mga sards. Dito tayo lagi nagbe-breakfast dati, dyan sa karinderya na yan. Tapos kakaliwa tayo dito. Bali dito rin ako nagpapagas palagi pagka kumain ako ng breakfast. Bali reference natin to eh. Pagka nakarating na tayo dito, mga naka 100 kilometers na tayo. Yan, papasok tayo dito sa may ano, parang iskinita nila dito. Yan, dito. Yan, dito kasi nagtataka yung karamihan pagka bumabiyahe ng Bicol. Pag gumamit sila ng Google Map, dito sila dinadaan. Naisip nila, papunta pa ng Bicol to, parang papunta na ng bundok to. Eh may mga lusutan po kasi dito. Yan, bali babaybayin lang natin to. Siguro mga 7 kilometers din to eh. Pagka matapos natin tong diretsyo na to, ang sunodaan natin ay yung subdivision. Then after ng subdivision, paglabas natin, ano na siya, Pagbilao Quezon na siya. Lagpas na siya ng kabayanan ng Pagbilao. So ayun, balik na tayo sa ano, Maharlika Highway. Bilis lang, andito na agad tayo. Ang oras ngayon ay 6:35 ng umaga. Nakakadalawang oras na akong nagmomotor. Tigil muna tayo dito. At medyo may konting aberya. Ayan, lumuwag yung tali. Ano ba namang klaseng tali kasi to? Palpak. Panali kasi sa kambing to eh. Ayusin muna natin. 100 yung takbuhan ko kanina, buti hindi nalaglag. Dito nga pala yung subdivision na sinasabi ko mga sards. Yan, kakaliwa na tayo dito. Ayan, labas na tayo dito. Medyo makitid nga lang yung daanan dito paglabas mo doon sa may subdivision. So yun yung mga tagusan niya eh. Maharlika Highway na. Start na yung mga ano, mga malulubak na matindi. Yung pinaka-boss ng lubak sa Quezon, doon sa ano, sa Kalawag. Grabe yung lubak doon. Talagang may halos 100 meters na puro lubak na talaga eh. Mapakalala eh. Yan, dito na yung simula. Wow, ayos ah. Tapos nang gawin yung kalsada rito ah. May ilang part na lang na kailangan pang repairin ito. Yan. Malapit na tayo, papasok tayo ng Bidokang Manok mga sards. Talagang inaayos na nila yung daanan dito. Talagang napakalala ng lubak dito eh. Yan, tara, let's go na. Akit na tayo ng Bidokang Manok at medyo malamig ang weather. Medyo makulim din. Talaga naman. Grabe yung kagubatan dito. Talagang forest na forest pa talaga siya. Ayun, balikan tayo dito sa highway mga sards. Oops, yeah. Yan. So next nito is Atimonan, then Plaridel, tapos Gumaka. Alright. Atimonan seaside tayo mga sards.
At medyo mabagal ang usad ng trapiko dito, gawa nga ng may malalaking truck. Hindi sila pwede magpatakbo na mabilis sa mga gantong klase ng kalsada. Ganda sa ano dito no? Dami lang basuro. Yun yung nagpapapangit ng ano mga magagandang spot. Welcome to Gumaka. Uy, bangus. Gumaka na pala to. Meron dito. Bakit traffic? Bakit traffic? Pero magbabypass road tayo. Alright. Na makimarites muna tayo. Paunahin natin itong truck. Okay, meron. Bakit sobrang traffic? Dito rin yung hindi gaano pinapadaan yung mga truck dito sa Gumaka bypass na to, kasi masyadong matarik yung daanan dito. May mga time na nawawalan ng preno yung mga truck. Nakaraan may na-aksidente dito na truck napanood ko sa Facebook. Kita tayo. Medyo matarik na yung daanan dito. Kahit nga yung Mio ko dito nahihirapan pag may mga karga rin ako nagamit. So ayan, bali may view deck din dito ng Gumaka bypass. May DLTV pa dito na bus ang daming tumigil. Yan, ito yung view deck. Kita mo yung bayan ng Gumaka doon sa unahan. Yan, after mo makahon, pagbaba mo naman, yan naman yung masyadong malalim na bulusok din yan. Grabing bulusok na ito. Dahan-dahan nga lang tong isa baka nga naka engine brake lang to Ganda ng view. Mapapansin mo dito sa daanan na to, napakaganda kasi wala pang anong gaanong lubak. Balik na tayo sa highway. Bago kayo dumating ng highway, magpe-preno na kayo dito. At may lubak dito, may release kasi ng trend dito Ay, may mga enforcer din dun Baka hindi talaga sila nagpapadaan ng malalaki. Heavy traffic pass via the Reversion Road. Kaya palang daming truck dun kanina bago tayo pumasok ng bypass. So ayun mga sars, balik na nga ulit tayo dito sa highway, dito sa Maharlika Highway. Alright. So ang next natin ito is kanto ng Tabugon. Siguro may mga 40 to 50 km siguro mula dito hanggang kanto ng Tabugon. Bali siguro doon na tayo mag break pass. Pero medyo nakakaramdam na rin ako ng konting gutom At ang oras kasi ngayon ay 8:08 ng umaga. Ang bilis natin Parang kailan lang nung nakamedyo tayo mga gantong oras siguro nasa ako. Ay mga gantong oras nasa pa lang ako. Siguro mga Lukban yan, ganyan, Lukban. Alright, pasok tayo dito. Lopez Bypass Road. Mga 6 kilometers din yata ito hanggang sa highway. Alright, balik na tayo dito sa highway mga sards. Maharlika Highway, Pan Philippine Highway, Asian Highway 26.
Ilang taon na rin yung ginagawa nila dito. Tulay para sa mga sasakyan. Kasi bumabaha daw dito. Ayun, Calawag na po tayo. Ayun yung arko ng Calawag. Medyo malabo na, hindi na ganong mabasa. At ito na rin yung senyales pag nasa Calawag ka na. Ganito na yung daanan. Oops, grabe. Abutan pa ng pagtigil. Ito talaga yung malala na daanan dito eh. Oh, may nakasibi din oh. Nakasibi na pula. Pwede pala dito eh. Dito na tayo eh. Pwede pala dito. Pagka ano ka lang, tricycle or motor. Yung tugtog sa intercom ko, ano eh, country road. Ay putang. Yung tugtog sa intercom ko, country road take me home eh. Pusang alaw yan. Kung ganito rin lang ang daanan mo papunta ng probinsya, kahit wag na mag country road na yan. Bad trip. Arko na tayo ng Bicol. Napakabilis lang. Oops, yeah. Tamang tigil lang muna. Tapos picture. Mga BJMP. Ayun, bali malapit na tayo. Paano to? Kanto na to ng Tabugon. Bilis natin no? Ang oras ngayon ay 9:09 ng umaga. Dati dumadaan ako dito mga 10:30 to 11 eh. Tapos minsan dyan pa ako nananghalian pagka medyo nagpapalipad ako ng drone, medyo natatagalan tayo sa biyahe. Mga 11:30 to 12 kumakain tayo dyan, pananghalian. Ngayon hindi tayo manananghalian, magbe-breakfast tayo ngayon dito sa kanto ng Tabugon. Alright, doon pa rin tayo kakain sa 24/7 Pares. Laging doon tayo nakakain eh, sa 24/7 Pares. Pares yung pangalan pero hindi Pares yung kinakain eh no? Yan, bali kakanan na tayo dito. So dati dito ang daanan eh, sa Santa Elena. Medyo malayo dyan, kaya dito na tayo. Alright, let's eat. Ito yung ayaw sa motor natin eh, masyadong maiksi yung side stand. Pagka side stand mo parang tutumba eh. Yan, tapos na tayo mag brunch o breakfast, break lunch. So ayan, bali paalis na tayo dito sa kanto ng Tabugon. At ang next natin ito is kanto ng Sipokot. So mula dito meron itong mga 90 kilometers mahigit, 90 hanggang doon sa kanto ng Sipokot. Mga ilang oras din natin babiyahin ito, mga 2.5 siguro. At ang oras ngayon ay 9:54 ng umaga. At medyo makulimlim. Sana wag namang umulan.
Yun, dati-dati dumadaan tayo dito, manananghalian tayo eh. Ngayon medyo napaaga na yung ano natin, pagdaan natin dito. Malaking tulong talaga to, nakapag-upgrade tayo ng motor. Hindi naman siya big bike, hindi naman siya ganong kabilisan, saktuhan lang. Pero ang kagandahan nito ay yung mga lubak, hindi mo na kailangang magpreno ng sagad. Usually dadaan-daanan ko na lang yung mga lubak dito sa ano, Ragay tsaka Tagkawayan. So ayun mga sards, tara, let's go. Medyo umaambon mga sards, wala pa tayo sa Tagkawayan, at medyo may konting patak. Pero reference ko naman dyan yung mga kasalubong mo eh. Pagka basang-basa sila, ibig sabihin malakas ang ulan sa unahan, lalo yung mga nakamotor. Pero yung mga nakasalubong kasi ko nakakapote kanina eh, pero hindi naman basa yung kapote nila. Let's go. Medyo maambon-ambon na mga sards. Wala tayong ganong masilungan eh. Pero hindi ko naman na ganong nararamdaman yung ambon. Gawa nga na medyo mahina naman siya. Tapos naka riding jacket naman tayo. Siguro pag bumuhos na lang talaga, saka tayo tigil, magkapote. Grabe tagtag dito. Parang lumalakas naman na, no? Medyo malamig na eh. Nga natin, saan ba tayo pwedeng tumigil na may masisilungan? Dagat na agad oh. Dito siguro ay hindi, ambon lang. Ambon lang talaga. Mukha lang malakas kasi mabilis ang takbo natin. Oh. Okay, birahin natin yan. Medyo umuulan-ulan. Ano tayo pwede tumambay dito na masisilungan man. Hay! Ganda-ganda ng mga biyahe natin eh. Tinira ko na kahit medyo may ulan-ulan. Hindi pa naman ganong malakas. Tsaka makikita mo naman sa itsura ng kalangitan ng mga ulap parang nasa dulo lang tayo ng ng part na may ulan. Ngayon doon man tayo papunta, doon. Oops. Ano, medyo maliwanag naman sa unahan sa pupuntahan natin, kaya tinira ko na. Biyahe na uli ako. Ayun, bayan na tayo ng Ragay mga sards. Yan o, Star ka sa Ragay. Star no. Uy, yun yung bagong kulay ng MIUI. Kulay puti yung mugs. Legit ba? Kulay puti ba yung mugs niyan? Traffic pa rin dito, ginagawa pa rin yung tulay. Nilaparan nila yung tulay. Laki rin ng ilog. Ang dami naliligo.
Haba ng traffic, grabe. Dahil lang to sa ginagawa na kalsada. Yan o. Oh, buti pinatawid tayo kaagad. Ay, matagal daw magpatawid dun eh. Sakto lang yung dating natin. Alright mga sards, ay salamat. Kanto na po tayo ng Sipokot. Alas mga 2.5 oras nga natin biniyahe. Simula alas 9, tama ba? Alas 9, 9:09 ng tanghali, ay ng umaga. Oras ngayon ay 11:34 na ng tanghali. At medyo makulimlim pa din. Hindi ko naman inaabutan yung ulan. Bali pag dumadaan ako sa mga lugar na basa, kakatapos lang doon umulan. Tsamba-tsamba lang talaga. So ang bilis natin, Sipokot na agad tayo. 11:34 pa lang. Bali ang next natin ito ay yung Minalabak alternative route. Bali Panaga bago Magnaga. Doon tayo, liliko ulit tayo doon para ano, mas mabilis ang biyahe natin. Pero sana wala na yung mga traffic na malala dito, kasi maraming ginagawang kalsada dito sa part na to ng Sipokot. Mahaba yung traffic dito. Traffic na naman. Dito na siguro may ginagawang kalsada mga sards. Uy, mahaba. Hala, grabe. Grabe naman sa haba to. Meron dito. Grabe naman. What is the meaning of this? What's the matter? What's the reason behind? Alright. Grabe oh. Haba oh. Ang lala nito. Grabe, halos ilang kilometro na yata tong traffic na ito. Oh, wala nang uhuli doon? Sa unahan may nang uhuli? Baka mahuli tayo dyan. Oh, abante na tayo. Grabe, halos mga 30 minutes din tayo nagantay dito. Let's go na. Ay salamat, grabe. Grabe ng init doon kanina. Grabe rin traffic sa mga kasalubong namin, no? Haba rin ang traffic nila dito. Checkpoint ng LTO. Alright. Ano yung pinapara nila? Mga 4 wheels siguro. Ayun, para 4 wheels. O, diba? With matching video pa. Sa mga solid viewers natin dyan, bali siguro naman alam nyo na kung saan lagi may checkpoint ng LTO every time na nabiyahe ako. Yung kakalagpas lang natin sa checkpoint ng LTO. So kung babiyahe kayo papunta ng probinsya dito sa Bicol, expect nyo na meron doon pag mga gantong oras. Halos ilang beses na rin akong dumaan doon na may checkpoint ng LTO. Natatimingan lang na yung pinapara nila, mga 4 wheels. Hindi naman tayo pinapara. Pero may pinapara din ng mga nakamotor. Yung mga pag tingnan mo pa lang sa malayo alam mo na may violation. Yun yung mga pinapara nila. Pero kung complete gears ka naman, wala namang problema, pinapalagpas na nila. Siyempre kung paparahin mo yun isa-isa, sobrang traffic na naman dyan. Sobrang abala. Kaya yun, kung napapanood mo yung mga old videos natin, ayun, doon yung may checkpoint ng LTO. Hindi ko alam kung anong lugar yun, basta kakalagpas pa lang natin ng Libmanan.
Yun, bali kakanan na tayo dito mga sards, dito sa Minalabak alternative route, para mas mapabilis ang ating biyahe. Alright, let's go na mga sards. Akyat na tayo ng bundok. Tumigil muna ako dito, stop over sa along Minalabak alternative route. Mga alauna na rin kasi ng tanghali. Medyo tinatamaan tayo ng antok. Kain muna tayo ng chocolate na tunaw dahil sobrang init. Para medyo hyper tayo, nawala ng konti yung antok natin. Kumana na tayo dito sa may iskinita. Dami kasing iskinita dito. Mga medyo nakakalito. Pero natanda ko ito yung dinaanan namin dati nung last time na nag-Bicol kami nung asawa ko, nung pabalik kami. Yan, natatandaan ko na to. Nadaanan ko na to noong nakaraan. Pero hindi ito yung usually na lagi kong dinadaanan pag gumagamit ako ng Google Map. Ang mahirap dito yung mga intersection na iskinita. Pagka hindi mo talaga siya kabisado, talagang mapapa Google Map ka talaga eh. Huwag ka lang siguro dadaan ng gabi dito, alanganin. Naku, may paliko. Hindi dito yan, diretso yan. Nang hula eh no. Ay dito, tanda ko na to. Yan, dapat dito tayo lalabas kanina. Diyan yung lalabasan natin. Sinusubukan ko kasing hindi gumamit ng Google Map ngayon kasi nga nakailang nakailang biyahe na tayo papunta na Samar. Kaya naman natin kung puro service road. Ang problema lang talaga dito sa part na to. Noong nakaraan dito rin ako medyo nalito. Nung mga nagkaroon ng mga intersection na iskinita, halos magkakamukha kasi. Kaya ngayon pagka subukan natin hindi ulit gumamit ng Google Map. Iba na to, iba yung nilabasan natin Hindi ito yung usually na dadaanan ko palabas eh. Dito ba yun? Baka kaliwa yun Tingnan natin. Alright, dito tayo sa Bato Camarines Sur. Naku, sinanay sa gitna tumawid. Grabe 42 kilometers per liter pala tayo. Pero bakit wala pa sa ginubatan, nagpagas na ako. Siguro hindi to ganong napultang kahapon. Okay, ride out na ulit tayo mga sards. Nakapagpagas na tayo, 561 pesos. Yan province of Albay province. So bali ito na yung last ng Camarines Sur. Ito, laki na simbahan nila Simbahan ng Ginubatan. Pininturahan lang to pero luma na yan. Matagal na rin yung simbahan na yan. Kaliwa na tayo dito mga sards, Kamalig bypass. Alright. Hindi kita si Mayon. Doon yung pinuntahan namin nakaraan yung grassland na malawak na yun Pinuntahan namin ng asawa ko.
dito mga sards. Dito sa ano, highway. Bali ito yung 7-Eleven na viral. So ayan, bali next natin ito is Daraga Bypass Road. Alright, lapit lang yun dito. Then after nun, tuloy-tuloy na tayo sa ano, sa Pasorsogon. Yan, ito na yung Daraga Bypass Road. Pag may nakita na kayo dito na parang tulay ng MRT, ito na yun. Kakanan na kayo dito. Whoops, yeah. Labas ito dun sa ano, malapit sa Bicol International Airport. Alright, balik highway na ulit. Tapos na tayo dito sa Daraga Bypass Road. Oops, yeah. Woo! So dire-diretso na to hanggang Sorsogon. Wala na tayong lilikuan dito ng mga bypass. Sa ano na lang, Sorsogon Coastal Road ba yun o Bypass Road. So ang oras ngayon ay 3:14 ng hapon. At medyo napapagod na ako. Ang tagal ko nang nakaupo eh. Ayan mga stars, bayan na po tayo ng Castilla. Alright, another checkpoint. Pero bago pa lang sila maglalatag. Ayan, all goods. HPG pa. Lumiko na tayo dito sa Sorsogon Bypass Road. So, ang oras ngayon ay 3:58 ng hapon. So mga alas 4 na din. So malapit na tayo mag 12 hours. 12 hours na tayo nagmumotor. Alright, SM Sorsogon mga sards. At kakanan na tayo dito para papunta ng Matnog. Buti pa dito sa lugar na ito, nakakaintindi yung mga motorista dito. Pag alam na hindi sila gano'ng nagmamadali, mabagal ang takbuhan nila, outer lane lang sila. Tulad ito, naka-rider, naka-hazard, stay lang siya sa outer lane. Yung mga tricycle, outer lane din. Pag mga fast lane talaga, dito dapat sa inner lane. Kaya ako pa napapansin yung mga tricycle, nasa outer lane sila lahat. Ito rin motorsiklo, nasa outer lane. Kasi mabagal lang yung takbo niya eh. Hindi siya nagmamadali or wala siyang hinahabol na oras. Saka maganda kasi yung outer lane nila, hindi pinaparkingan. Tingnan mo naman, ang linis. Ang linis ng outer lane nila. Unlike sa ibang lugar, lalong lalo doon sa atin sa Rizal. Shoutout dyan. Winaidining para magkaroon ng parking ang mga sasakyan. Ayun, bayan na tayo ng Irosin mga sards. Ayan Irosin, Sorsogon. Alright. Yan, bayan ng Irosin, Sorsogon. At ang oras ngayon ay 4:37 ng hapon. Bali 12 hours na tayo nagmumotor mga sards. Yan, pag nandito ka na sa part na to ng Bitukang Manok ng Sorsogon or ng Matnog, malapit ka na. Malapit ka na sa registration station ng Matnog Port. Ang ganda ng grassland dun sa may taas ng bundok Kogonan. Sakit na ng puwet ko. Nagsimula pa yung pag-upo ko nung kumain ako ng chocolate Yan dun sa may Pinalabak alternative route. Kung pa nagsimula yung pag-upo ko dito sa motor. Pero in fairness kayang-kaya ko magmotor ng gantong diretso gamit tong CB. Siguro kung sa may sport hindi ko kaya to. Although hindi kaya ng speed, hindi rin kaya ng tagtag, hindi kakayanin ng katawan natin yung mga makakarating naman tayo pero hindi ganito kabilis. Kasi usually pagka dumadating tayo dito, pinakamaaga ko na alas 7.
Alas 7 ng gabi. Yan, dito na tayo. Ano tayo dyan? Papa-register. Woo! Ay, salamat. Hay. Ayun, tapos na tayo magpa-register. So, ganun pa rin. ORCR lang naman ang papakita mo dyan. Tapos lisensya. Tatanungin kung ano yung sasakyan mo at kung may angkas ka. Kaya lagi naman tayo solo ride pag dito sa Samar. So, ayun, bali ilang kilometers lang naman to hanggang Matnog. At ang oras ngayon ay 4:59. Ayan, 4:59 dito sa motor natin. Sakto alas 5. So halos mga ano din, mga 12 hours din tayo nagmotor. Starting kaninang 4:30 ng madaling araw sa Sampaloc, Tanay Rizal. Malis tayo. Kaya pala natin diretso hanggang Samar. Wala nang tulog-tulog, pero syempre tulog muna tayo. Pagod na ako eh. Wala naman tayong hinahabol eh. So siguro pagdating natin dito sa ticket and booth, depende kung kakain muna ako o kukuha na ba ako ng ticket. Hindi ko pa alam kasi okay naman yung sitwasyon ngayon dito. Normal situation naman daw sabi ng mga tao. Kasi dapat meron kayong reference sa Facebook group ng Matnog Allen Travelers. Yung Facebook group na yan nasa screen. Mag-join kayo dyan kung babiyahe kayo dito. Lalo't tatawid kayo dito sa Matnog Port. Kasi unpredictable yung sitwasyon ng biyahe dyan sa Matnog Port palagi. Kaya ngayon June, dapat ngayon mahaba yung pila eh. Kasi last year ganto rin yun. June din ako nun tumawid dito. Mahaba talaga yung pila. Halos hindi na nga ako nag-lodge. Hindi na ako nag-check-in nun. Diretso na sa port na ako naka-idlip. Eh ngayon sabi naman ng mga tao normal situation daw. Hindi ko lang alam kasi ngayon madaming mahaba na truck ang nakapila. Depende kung anong plano. Kung matutulog pa ba tayo dito sa Matnog o diretso na ba tayo eh. Gusto ko sana matulog muna eh. Kaso baka mahirap na namang makasakay. Mukhang mahirap nga makasakay ah. Daming nakapila dito, mga 4 wheels. Ewan ko lang sa motor. Siguro kain na muna tayo para ay putya, daming tao. Hindi tayo maboring pumila. Saan tayo magpapark na ito? C1. Una po, tatlong sargo natin. Matagal pa makabalik, hindi kami nagbibigay ng oras. Kapag may umalis na barko sa alin, magre-release kami. Hindi kami nagbibigay ng oras. Mag-aantay tayo ng barko. Kapag may barko, magre-release. Walang oras. Yun mga sars, nakakuha na tayo ng ticket. Talaga namang tagal ng pag-aantay. Oras ngayon ay 1:15 ng madaling araw. So nakatulog na nga ako kanina dito sa motor ko. Sakto paggising ko mga 12:00 nagtawagan. May dumating na barko ng Pascat. Hindi pala dumating, nasa Allen pa daw. So ang number ko kasi sa ticket 65. So kanina dumating ako 65 sa motor. Tapos nung dumating ako 27 ang number sa motor pataas. Wala pang barko na pwedeng sakyan. Kaya nagantay tayo ng napakatagal. Ilang barko yung yung dumating para makaabot sa 65. Mabuti na nga lang may dumating na cargo ship para makabawas-bawas ng malaki-laki. Sa cargo ship malaki yon.
Halos mga 15 motor din yung naisakay doon, kaya nakabawas. Siguro kung wala yung cargo ship, baka bukas na ng pagliwanag tayo makakasakay na ito. Eh ngayon sabi doon, pagdating ng barko ng Pascat dyan sa Matnog, mga 6 AM na daw yun. Kasi naglo-loading pa dun sa Allen, tapos babiyahe papunta rito. Siyempre mag-unload, load na yung sa amin. Alas 6 ng umaga bukas. Mamaya pala, bukas tuloy. So sa price naman, hindi naman nagkakalayo sa presyo ng ng Mio natin. Halos parehas lang. Same lang sila ng presyuhan pagdating sa pamasahe. Grabe, sayang yung oras natin na biniyahe nung kanina o kahapon ng sagad-sagad. Alas 12 hours lang natin kinuha yung Tanay to Matnog nasayang din, gawa ng pag-aantay na yan. Di sana, nakahiga pa ako ngayon, naka-check-in pa sana tayo ngayon. Papasok na po tayo dito sa Matnog Port. Grabe pa rin yung pila ng mga sasakyan dito. Dito pa rin sila. Let's go na, sakay na tayo. Pascat, alright. Oras ngayon 3:26 ng madaling araw. Alright, at medyo umaambon-ambon. Dito tayo sa Pascat. Yun, dito na tayo sa Allen Port mga sards. At ang oras ngayon ay 7:06 ng umaga. Medyo hindi rin magandang weather dito. So ayan mga sards, bali ilang kilometers na lang naman to mula dito hanggang doon sa Katarman. Siguro sa Boulevard pa rin tayo magtapos-tapos. Lagi naman doon tayo nagtatapos-tapos pagka napunta tayo ng Katarman. Tagal tayong hindi nakapagtapos-tapos dun Grabe, buti medyo napaagay yung natin. Tsamba lang talaga na may Pascat, kasi wala talaga dapat Pascat kasi ang nabiyahe lang na barko, sabi doon sa kanina, 3 lang. 2 sa Montenegro, 1 sa Santa Clara. Ngayon kung magpapalit-palitan yung 3 na yun, abutin pa tayo ng siguro baka mamayang tanghali pa tayo makasakay o mamayang hapon. Ang nakapila kasi na number sa motorcycle is 27. Tapos number 65 tayo. Kaya ayun, di ilang pa yun, ilang motor pa yun bago makarating sa atin. Ngayon nung kanina, buti na lang merong dumating na yung cargo ship. Ilan din yung cargo ship na laman nun, ilang motor din yung nakarga niya, yata halos mga 15 yung motor na tinawag. Ayun, tapos may dumating pa na Pascat, kaya nakahabol na rin yung sa akin number natin. Tsamba-tsambahan lang talaga. Ayun, puyat. Puyat malala. Alright, welcome back to Samar again mga sards. Yun, biyahe na tayo pa Katarman. So mga ilang kilometers lang naman to mula dito hanggang sa Katarman. Mga 45 kilometers lang siguro to, 47. Siguro doon na rin tayo kakain sa Katarman.
At medyo umaambon-ambon. Grabeng pagod. Pagod at puyat. Alright mga sards, bayan na po tayo ng Labezares. Labezares, Northern Samar. Alright, bayan na po tayo ng Rosario. Rosario, Northern Samar. Ayan, I love Rosario. Bali dito yung poblasyon nila, kakaliwa ka dyan. Lalagpasan lang natin yan. Alright, Bobon na po tayo mga sars, oh. Bobon, Northern Samar. Doon lang din yung poblasyon nila sa ano, kakaliwa ka. Parang sa Rosario lang din. Alright, welcome back Katarman. Balik na naman tayo dito. Ilang araw lang tayo sa Luzon. Bali, dediretsuhin na lang natin to, papunta doon sa boulevard ng Barangay Dalakit. Tayo sa Barangay Dalakit. Meron tayong viewers na taga dito eh. Usually mga nasa abroad eh. Kali matagal na raw nilang hindi nakikita tong ano na to, barangay nila. Ibabaw Festival. Wala, kung fiesta pala dito. Ayun, may mga art dito. Bike, skate, music, surfing, dance, surfing, saranggola. Ay, may peryahan pala dito. Hindi tayo pwede dito pumasok. Hindi sila yung basura dito. Ayos ah, lalang gumanda. So ayun lang mga sars, dito na siguro tayo magpaalam. So kung nakaabot ka man sa part ng video na to mga sars, maraming salamat. At kung bago ka sa ating YouTube channel, panoorin mo yung mga previous long ride natin. At ayun, nadala ko na tong bagong motor natin dito. Maraming salamat sa inyo dahil naging inspirasyon ko kayo para bumili ng gantong klase ng motor. At yun lang, like, share, comment and subscribe mga sals, ano. So ride safe always. Goodbye.